Dahil konti lang ang nakakuha sa dalawang tanong na ito, kailangan kong i-explain kung paano nyo nga ba sasagutan ang gantong klaseng tanong at ano nga ba talaga ang tamang sagot sa dalawang questions na ito. Okay? Pero bago yan, kailangan muna natin balikan kung ano nga ba ang idioms. Okay? So, kailangan natin itong balikan. Ang idioms ay mga phrases or expression. Tatandaan nyo na ang idioms ay fixed expression na may figurative or established meaning. Ibig sabihin, fixed na siya, yung mga expression, yung mga phrases na yon dahil through time, marami nang gumamit or palaging ginagamit ng mga speakers, naging fixed na yung meaning niya. Pero yung meaning niya ay may figurative meaning. Ibig sabihin, hindi yung mismong literal na meaning nung salita ang definition or meaning nung salita doon sa sentence. Okay? Hindi po yung literal. Okay? Idioms, fixed expression na may figurative at established na meaning na. Yun lang po yung tatandaan sa idioms. Ano yung mga kadalasang lumalabas sa let? Okay, ito yung mga kadalasan na lumalabas. A piece of cake, lumalabas to. Meaning, napakadali. Okay, it's a piece of cake. As easy as ABC, pareho din na madali. Tapos, it would cost an arm and a leg. Kapag sinabihan ng it would cost an arm and a leg, ibig sabihin napakamahal nun. So, kasi sino naman ang magbibigay ng legs nila at ng arms nila. So, hindi po literal ha. Okay. A blessing in disguise, parati na natin itong naririnig. So, ibig sabihin something na kunyari yung isang bagay, yung akalain natin na hindi maganda, pero it's a blessing in disguise. So, ano yung bit around the bush? So, to avoid kung nagpapaligoy-ligoy pa. So, yun po yung definition nun. Tapos, yung bite the bullet naman, hindi mo naman kakagatin mismo yung mismong bala ng barel. So, mahirap yun. Kagatin. So, ibig sabihin, it's something na mahirap gawin. So, yun po yung bite the bullet. Yung break the ice naman, kunyari, merong tension. So, kailangan i-ease yun. Tapos, may pag-uusapan. Kailangan mo i-break yung ice. Yung ice, di ba, pag buong buo, tapos pag binake mo. So, ganun yung concept ng break the ice. Yung call it a day is, tapos na yung trabaho. Let's call it a day. Okay? Yun yung ibig sabihin nun. At marami pang iba na mga idioms na ginagamit po sa let. Okay? Tapos, the key here is to be a voracious reader. Kasi sa idioms, sabi nga daw, ang hallmark na nagiging fluent ka na sa isang language is kaya mo na maintindihan kung ano yung mga idiomatic expressions at yung mga figurative languages na ginagamit ng mga language. Okay? So, as you go through life naman, malalaman nyo yung mga idioms na to at kung paano to gamitin. Okay? Balikan natin yung dalawang questions. At paano nyo nga ba yun malalaman kung yun yung tamang sagot. Okay? Balikan natin to. So, which of the following sentences uses the idiom red letter day correctly? Okay? Sabi kanina, ang idioms ay hindi daw literal na meaning. So, yung red letter day, yung idioms dito. Yung idiom is red letter day. Hindi siya literal. Okay? Himayin natin yung lahat ng options. So, the teacher wrote the instructions in red letters on the board. Sinulat daw in red letters. So, that's literal meaning. Kasi hindi naman red letters, yung mismong red letters. Okay? Hindi naman yun yung sinasabi. Okay? Kaya hindi po letter A kasi literal. Sabi nga, ang idioms ay may other meaning or figurative meaning. So, next, ang letter C naman, the student used a red letter. Ito na naman, pareho na naman doon. Okay? Hindi naman literal na red letter yung mini-mean ng red letter day dito. Okay? Letter D naman, the red letter day was written in bold ink on the calendar. Okay? Actually, ang idiom na red letter day ay nagugat talaga sa kalendaryo. Okay? Pero ito, hindi po mismo yung red letter day. Kasi ito, literal na yung kalendaryo yung dinedefine.
Kasi yung red letter day ay ang ibig sabihin nun ay isang special or memorable or very happy occasion. Okay? So, special na araw. Kasi sa kalendaryo, 'di ba? Naka-red letters yung mga special na holidays, mga ganon. So, ganon yung pinag-ugatan ng idiom na red letter day. So, dito, ang mini-mean dito ay yung mismong pagkapanalo sa championship ng buong eskwelahan. So, sabi daw, winning the championship ay sineselebrate ng buong school. Kaya yung mismong red letter day dito, siya yung tamang answer kasi yun yung dinedefine. Kasi ang red letter day ay isang special or memorable na occasion. Okay? Yung letter D, hindi po siya kasi ang dinedefine talaga dito is yung mismong red letter dun sa calendar, which kung saan siya nag-originate. Okay, yung idiom na yon. Kaya hindi po letter D, hindi letter C, at hindi letter D. Tatandaan na ang red letter day ay isang special occasion. Okay? Makikita nyo sa kahit hindi nyo alam yung idiom na mismong red letter day, nasagutan natin yung tanong base lang sa paghihimay doon sa mismong mga options. Kasi lagi nyong tatandaan na pwede nyong mahimay yung mga options at ang idiom ay hindi po literal na meaning. So, yun po yung tamang sagot. Okay? I hope na clear yon. Next natin, i-adapt natin yung same strategy. Okay? Which sentence correctly uses the idiom the last straw? Okay. Ano daw yung last straw? Okay, tatandaan na ang idiom ay hindi literal na meaning. Yun lang yung yun lang yung clue na pwede nating panghawakan. Kahit hindi natin alam yung last straw. Magre-rely tayo doon sa context clues din. Ano nga ba muna ang last straw para hindi kayo mahirapan sa paghihimay? Ang last straw ay kumbaga siya yung sa napakaraming problema na nagkaroon, na meron ka kunyari. Yung last straw is yung pinakahuli na problema mo na parang mag-breakdown ka na. Okay? That's the last straw. Okay? That's the last problem na pwedeng maka-face mo kunyari sa already difficult situation na pwede ka nang mag-quit. Okay? That's the last straw. Okay? Yan po yun yung ibig sabihin na ng idiom na yun. Nakuha to naman, kung so yung red letter date nakuha sa kalendaryo, yung last straw nakuha to sa expression na the straw that broke the camel's back. So, yun kasi, alam nyo na yung camel, di ba? Makikita nyo yung camel, for example, yun yung likod ng camel. Okay, kaya may camel dyan sa options. So, yung last straw, bumubuhat sila. Okay, nagbubuhat sila ng mga gamit, okay, sa Middle East. Tapos, yung last straw, siya yung, kaya dun siya kinuha. Kasi the straw that broke the camel's back. Okay, kasi yung, nilagay mo pa yung last straw na yun yung nakapag-break ng back ng camel. Okay? So, dito to nakuha yung last straw. Or the final straw. Meron ding gumagamit ng expression na the final straw. So, himayin natin yung options. The camel carried the last straw on its back. Okay, dito, literal na straw to. Okay, literal tong straw. Kasi carried the last straw. Sabi ko nga doon nga nakuha yung expression na to, doon sa camel. The straw that broke the camel's back. Okay? Literal to. Ang idioms ay hindi literal. It's a figurative na expression. Forgetting his project was the last straw. Okay? Tingnan nyo yung gamit dito. Forgetting the last straw that made the teacher angry. Okay? Iba yung definition. Okay? Skip natin muna yan. He picked up the last straw from the floor. Literal na naman. Okay? The drink was served with the last straw. Literal naman. Okay? So, hindi siya figurative language. Ang tamang sagot po dito ay letter B. Yun yung swak doon sa sagot. Kasi makikita nyo na dito, yung pagkalimot daw nung estudyante, yun yung nakapagalit kasi nagtitimpi na yung teacher. Nagtitimpi na yung teacher para hindi siya magalit, pero hindi pa rin nag-submit yung estudyante. So, yun yung nakapagalit sa kanya. Yun yung last straw. Okay? Okay, hindi po letter A kasi literal na straw ang dinedefine dito. The last straw naman, letter C, literal.
At the drink was served with the last straw. Hindi naman mismong straw yung dinedefine dito. Yung straw is yung, kumbaga, nasagad ka na. Okay? Masyadong umaapaw ka na sa galit. Okay? Ganon. Tapos, yun yung na pinakahuli mong chance na ibinigay, pero hindi pa rin. Nag-fail pa rin. So, yun yung dinedefine dito ng last straw. Yun po, kaya letter B po, yung tamang sagot. So, I hope na meron kayong natutuhan ngayon. And, just a tip of advice, basa lang kayo ng basa when it comes to idioms, kasi kahit na pwede tayo mag-rely sa pag-a-analyze ng mga options, ang pinakamaganda pa rin paraan ay of course, alam nyo kung anong meaning mismo ng mga idiomatic expression. So, yun lang po. Ako po ulit ito si Sir Justin na nagsasabing okay lang magkamali, basta wag lang pa ulit-ulit na magkakamali. Yun lang po. Salamat!